Okay. Good morning po sa ating lahat. I mean, good noon po sa ating lahat and welcome po tayo sa ating premiere episode of this weekly Bible study na po here in our Facebook page, Messenger of the North. Although this page has been an active page 2 or 3 years ago, but thanks be to God that this page is being active again now. And I would like to say good morning or welcome everyone who is in the live streaming today. Good noon. I mean, sorry. Kala ko po morning pa. At good noon din po sa ating leading person of this Facebook page, Brother Joe Mark Gonzalez. Thank you for taking the time to make this page available once again, being active once again. At ang programa po natin ito mga kapatid will be airing every Tuesday and Thursday weekly. So just tune in and help us also to share this program by sharing this video today. So once again, good noon sa ating lahat. And to start this episode, to start this program, let us welcome the presence of the Holy Spirit. Tayo po ay manalangin. Yuyo po. Dakila namin Diyos sa makapangyarihan ng tahanan po ay nasa kataasan ng langit. Maraming salamat po, Ama, sa pagkakataon yung pinagkaloob sa amin na muling magbabalik ang page na ito upang magbabahagi ng mga kaalaman tungkol sa Biblia. Tulungan po Diyos na ito ay maging successful at ihanda po kami mga puso upang makinabang sa mga salita ng buhay namin mapapakinggan at tulungan po na ito ay maisabuhay. At nawa sana marami pa po mga kaluluwa ang pagpapalain sa magitan ng pakikinig sa programa. Patawad po sa Ama sa mga nagawa namin kasalanan sa pangalan namin tagapagligtas ng Diyos. Amen. Once again, good noon po sa ating lahat at purihin ng Panginoon sa kanyang pag-ibig that we were able to make this program active once again. And in this program as well, we will be having a prayer request section after the message. So if you have any petitions that you want to be prayed, to be included in the prayer, you can just submit your messages sa ating pong comment section dyan po sa ating live streaming, or you can still send us your personal message via messenger through the Facebook of Brother Joe Mark and to my Facebook account as well. So along with this program, we will be also hearing 2 messages of song at para pakinggan po ang ating opening song. So let us enjoy a message of song before we can hear a message from our Bible study this morning. Just drifts away, and as I look back on the years, memories
The things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Tomorrow when I turn around and I look back at today, I will understand your purpose, and my thankful heart will sing. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you led me through the things that you do. Your love has been there all along. Your love has been there all along. Amen. Thank you so much, Brother Joe Mark and his wife. This only proves na ang ating speaker today is not just only well in Bible study, and he is also well in singing. So thank you for that wonderful song. All along, your hand has been guiding us. So let us trust the Lord. Once again, I would like to remind everyone that after this message, we will be having a prayer request section. So don't forget to submit your prayer request. Mas maaga para po makikita na natin kaagad. And also don't forget to share this program as well. So now, ibigyan na po natin ang panahon sa ating speaker. I would like to welcome Brother Joe Mark Gonzalez all the way from Bamban Tarlac, and he is also the leading people behind this program and this Facebook page. So, it's now your time, Brother Joe Mark. Kaya magandang tanghali po sa lahat. Salamat po sa ating MC, Sister Jade Umali. Nagulat po ako doon. Akala ko kung sinong ipi-play na special song. Pero yung kinanta po pala namin. Anyway, muli magandang tanghali po sa ating lahat. At ako po ay masaya na muli nakabalik po ang ating programa dito sa Messengers of the North. Ilang taon na po ang lumipas. Na-miss ko rin po na magkaroon po ng programa. Gamit po itong Facebook page po natin na Messengers of the North. At ngayon po ay babalik na po tayo muli at magpapatuloy tuwing Martes at Huwebes. At ngayon po ay pag-aaralan po natin ang una po nating topic, no, sa tanghali pong ito. At maaaring ang ilan po sa inyo o lahat naman po siguro ay kumakain ngayong tanghali at happy lunch time po sa inyo at nawa ay nakikinig din po kayo sa atin pong pag-aaral sa tanghaling ito. Kung kayo po ay kumakain physical para sa inyong physical, samahan nyo na rin po ng pagkain para po sa ating spiritual. So, ito na nga po ang una po nating topic sa tanghali pong ito. Tinatawag po na ang banal na kasulatan ng Biblia. Okay, so pag narinig nyo po ang salitang Biblia, no? Maaring maraming salita na unang pumapasok sa ating isipan, no? So ano kaya po 'yon, mga kapatid at mga kaibigan? Pero sa akin, kapag narinig ko ang salitang Biblia, ang unang pumapasok sa aking isipan ay ito ay best, no? Best-selling book or pinaka-best na book talaga sa lahat ng mga aklat, no?
Kaya ito po ang una nating topiko o paksa na pag-aaralan po sa tanghali pong ito. So yan po ang banal na kasulatan, ang Biblia. So bago po ang lahat ay magkaroon po muna tayo ng trivia, no? So ang Biblia po ay merong 66 books, no? Or 66 na aklat. Okay? Makikita po natin yan sa atin pong screen, no? Sa atin pong next slide. Meron po tayong 66 books, no? Ah, kung bibilangin pa po natin isa-isa ay napakatagal po, pero 66 books po talaga yan. So meron pong 39 books sa Old Testament, merong 27 books sa New Testament. Okay? So naput-anim na aklat ang naisulat sa loob ng humigit kumulang 1,500 taon, no, ng 35 hanggang 40 lalaki. So yan po ang estimate na kung gaano katagal isunulat po ang Biblia. At yung estimate din po kung ilan ang sumulat, no, na mga tao. Okay, correction lang po, hindi po lalaki kundi tao. Nagkamali po ng translation. Okay, so 35 to 40 men, no, sumulat po sa o ginamit ng Panginoon para isulat po ang Biblia. No, at ang Biblia po sa Grego ay nangangahulugang maliit na mga aklat, no? Or ang ibig sabihin ng Biblia ay koleksyon ng mga aklat. Okay? So, karagdagan po sa ating trivia, ang Bible po kasi ay meron po siyang classifications, no? So, sa Old Testament, uh, from Genesis to Deuteronomy, yan po yung tinatawag na uh, Pentateuch, no? Pag sinabi nating penta, means five. Kung sa geometry, okay, pag sinabi nating pentagon, meron po siyang five sides, no? Kaya itong first five books from Genesis to Deuteronomy, ito po yung Pentateuch. At from Joshua to Esther, ito po yung history books, okay? So balikan po muna natin yung sa first five books. First five books from Genesis to Deuteronomy. Okay, pwede rin siguro natin tawagin na books of law kasi andyan po yung Exodus na kung saan nakasulat po ang Ten Commandments, no? From nasa Exodus 20 verses 1 to 17. Okay? So meron din pong mga utos na ibinigay ang Panginoon sa mga Israelita sa aklat po ng Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Kaya pwede po rin natin siguro tawagin na books of law. Okay? So from Joshua to Esther naman, ito po yung books of history. And then from Job to Song of Solomon, ito naman po ay tinatawag nating books of poetry. Kasi andyan po yung Psalms, mga awit po ni King David. Proverbs, mga kawikaan, no? Na pwede rin nating gamitin as our motto of life, no? So yan po, poetry or books of poetry from Job to Song of Solomon. And then from Isaiah to Daniel, ito naman po yung tinatawag natin na book of the major prophets. Okay, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, and Daniel. And then from Hosea to Malachi, hindi lang po na dagdag dyan sa screen, no? From Hosea to Malachi, yan naman po yung tinatawag po natin na book of the minor prophets. Okay? And then sa New Testament, from Matthew to John, yan po ay tinatawag na gospel books. Okay? Tumutukoy po ito sa buhay ni Jesus. No? Kung babasahin po natin itong first four books sa New Testament,
It's more on about Jesus. So, kahit naman po sa buong aklat, no? Sa buong Biblia, ang pinakatema po talaga ng Biblia, wala pong iba kundi si Jesus. Okay? At yung Acts naman po sa New Testament ay book of history. And then from Romans to Philemon, yan po yung tinatawag na Paul's letters. And then from Hebrews to Jude, yan po ay general letters. And then yung Revelation, yan po ay book of prophecy. Okay? So yan po ang ilan sa mga trivia po natin patungkol po sa Bible. Okay, tayo po ay magpatuloy. Ang sabi po sa Isaiah chapter 34 verse 16, okay, ang sabi po diyan ay inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mga kailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Okay, paki-flash na lang po sa ating screen. Okay, yung Isaiah 34 verse 16 para mabasa po ng ating mga manonood. So sabi nga po dyan sa Isaiah 34 verse 16 na inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. So sa talata pong ito, ang banal na kasulatan ay tinatawag po na aklat ng Panginoon or Book of the Lord. No? Sabi pa nga dyan na kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mga kailangan ng kanyang kasama. Kaya ang Biblia po ay masasabi po natin na kompleto na. No? Hindi na walang kakulangan. No? Ang Biblia po kasi meron ding mathematics, meron ding history, no? Bakit nasabi natin merong mathematics? Kasi meron din po diyan sa aklat po ng Daniel, Daniel chapter 8 verse 14. Pag-aaral po tungkol sa 2,300 days. So sa mga susunod po na pag-aaral, pag-aaralan po natin yan kasi meron po yung computation. Kaya merong mathematics din sa Bible, no? Meron din pong science, no? Merong prophecy, merong history, at karamihan po talaga no, dito sa Bible, no, ay puro kasaysayan. No? Karamihan po ay kasaysayan. Kaya ang Biblia ay meron ding history. Kaya masasabi po natin na Bible is the book of books, no? The best book sa lahat po ng aklat, no? So, sabi pa nga po dito, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. So, wala pong ibang pinaka-author ng Bible, no, kundi ang Panginoon. Bagaman na siya po ay gumamit ng mga iba't ibang klaseng tao, merong doktor, merong general, merong hari, no? Ang pinaka-author pa rin po ay wala pong iba kundi ang ating Panginoon. So, dito naman po sa Hebrew chapter 4 verse 12 na ang banal na kasulatan ay tinatawag din po na salita ng Diyos. No? Sabi nga po diyan, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talin at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Okay, kaya yan po ang talata na mababasa po natin na ang banal na kasulatan ay tinatawag din po na salita ng Diyos. Kaya sabi pa nga dyan, ito ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim o bumabaon hanggang sa pag-iwalay ng kaluluwa at espiritu na mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Kaya ang salita po ng Panginoon ay napaka makapangyarihan. Lalo na po sa mga siguro natin sabihin natin yung mga pasaway na tao, siguro kung malambot ang kanilang mga puso, pag nabasa itong
ah, ah, banal na kasulatan o salita ng Panginoon, no? Pag na ah, convince, no? Talagang ah, yung salita ng Panginoon ay powerful na halos maiyak ang isang tao kapag nabasa, no, ang salita ng Panginoon. Kasi merong mga pangako, no? Meron pong mga ah, at kung ano-ano pang nakasulat dito sa banal na kasulatan. Mamaya malalaman po natin bakit nga ba merong Biblia, ano bang layunin, no, ng Biblia. Bakit binigay ito ng Panginoon sa atin ang kanyang mga salita. At masasabi natin din na ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan kasi ang sabi nga sa Genesis chapter 1 verse 3 na, "And God said, let there be light, and there was light." No, sa pamamagitan lamang ng salita, sabi niya magkaroon ng liwanag, no, at nagkaroon nga ng liwanag. So, yun po ay panahon po ng creation, no? Ganyan po kamakapangyarihan ang salita ng Panginoon. Sabi nga diyan, mas matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Ah, alam natin na ang dila, no, sa mga tao o sa atin mga karaniwang tao, no, na ang dila, no, ay maraming nagagawa, no. Pwedeng patay, no. Pero ito pong sa talata na ito ay yung salita po ng Panginoon ay ito talaga yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi nga, mas matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. So, bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu. Na minsan may time na talaga na nalulong tayo sa mga ah, masamang habit or parang napapalayo na tayo sa Panginoon. Pero pag nabasa natin ang kanyang salita, naalala natin ang kanyang mga pangako, talagang matatouch po yung ating mga puso. No? Ganyan ka makapangyarihan po ang salita ng Panginoon. At sabi naman po sa mga awit, no, 119 verses 105 and 89, ang sabi po sa 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kaya ang salita po ng Panginoon, no, ay may kumpara po natin sa ilawan o sa ilaw, no? Kumbaga sa atin pong pang-araw-araw na buhay o realidad, no, kapag sa madilim, kailangan talaga natin ng ilaw para makita ang ating mga dinadaanan, no? Lalo na paggabi ay kinakailangan talaga natin ng ilaw. No, ganon din po sa atin pong spiritual na buhay, para tayo ay mag-guide, no, upang hindi tayo maligaw ng landas, ay kinakailangan din po natin ng ilaw. Wala pong iba kundi ang salita ng Panginoon. No, at karagdagan ang salita ng Panginoon ay nagsisilbi rin po itong GPS ng ating pong buhay. Kung sa ating pong pagdadrive, no, ay para makarating tayo sa isang lugar na hindi pa natin napuntahan, kailangan po natin ang Google Map, no? Pero sa ating pong spiritual na buhay, ang salita ng Panginoon ay yun po ang ating GPS. O para ituro tayo ng ating Panginoon sa tamang landas, no? At hindi po tayo maligaw. At sa verse 89, ang sabi nga po, magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Kaya ang salita po ng Panginoon ay walang hanggan. Kailanman po ay hindi po yan mawawala. Bagaman maraming pinagdaanan, no, ang banal na kasulatan, no. Sabi nga sa Isaiah 40 verse 8 na flowers fade but the word of God endures forever. Noong panahon po ng Dark Ages, no, from 538 to 1798 or 538 AD to 1798, mapapag-aralan din po natin yan sa mga susunod na pag-aaral, ay nung panahon po na yun ng Dark Ages ay pinagbabawal po ang pagbabasa ng Biblia, no? Pero
hindi nga po mabibigo, no, ang sinasabi po sa banal na kasulatan na bagaman ang bulaklak ay nalalanta, ang salita po ng Panginoon ay hindi po mawawala, no, mananatili magpakailanman. At sa Mateo 4, versikulo 4, ang sabi po dito, datapwat siya'y sumagot at sinasabi na susulat hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya ang salita po ng Panginoon ay kumpara po natin sa pagkain o tinapay, no? Na para sa ating physical na pangangailangan. O kaya nga tayo, ngayong tanghali, ang karamihan sa inyo ay kumakain po ng tanghalian. Kinakailangan nyo para sa inyong physical. Kaya ngayon ay kailangan din po natin na kumain spiritual. Sabi nga dyan na ang tao ay hindi lang nabubuhay, no, sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. No? Para tayo ay maging spiritual na buhay, no? Spiritually nourished, ay kinakailangan po natin na kumain spiritual din ang salita ng Panginoon. Our spiritual bread, no? Ang salita po ng Panginoon. Okay. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang sabi po naman ay ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Kaya yung first part po, no? I-emphasize po natin yung first part muna, mamaya na yung second part. So yung first part po ay sabi diyan ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, okay, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. So ang sabi ko nga po kanina, ang salita po ng Panginoon o ang Biblia, wala pong ibang author kundi ang Panginoon. No? Bagaman na siya po ay gumamit ng mga tao, iba't ibang klase ng tao tulad ng doktor, general, mga apostol, no, mga patriarka, mga propeta, ay ang pinaka-author po talaga o manunulat ng Biblia ay wala pong iba kundi ang Panginoon. Okay, so ang Biblia, ito po ay kinasihan ng Diyos. No? Yan po ay inspired by God. No? Ang galing talaga mismo sa atin pong Panginoon. So, next slide po tayo ng banal inspiration. Okay, so saan po ba nagmula ang banal na kasulat? Yun po ay sinabi na natin kanina na ang Biblia po o ang banal na kasulatan ay mula sa atin pong Panginoon. Napasarin po natin ito kung Isaiah 34 verse 16 na inyong saliksikin sa aklat na Panginoon at inyong basahin kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinilang sila ng kanyang spirito. Ang galing po ng Diyos, no, ang banal na kasulatan. So, maliwanag po na sinasabi diyan sa talata na sapagkat iniutos ng aking bibig. Okay? Ayan. So, ang sabi naman po sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 10 at 11, tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kalulahatiang kahalilis sa mga ito. O kaya, yan po, nanggaling sa bibig ng Diyos, ganun din po sa Espiritu ni Kristo. No? Ang Espiritu ni Kristo, or Spirit,
Yan din po ang magtuturo sa atin, tutulong na magpaunawa, no, ng banal na kasulatan po sa atin. Ayan. Sa Second Peter naman po, sa ikalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 21, ang sabi po ay, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Kaya nga, sinabi na natin kanina, may mga taong ginamit ang Diyos. No? Pero ito pong mga ginamit ng Diyos, ito po ay ginabayan. Sabi nga, nangaudyukan ng Espiritu. Hindi po nila basta lang sinulat sa pamamagitan ng sarili nilang mga salita. No? Kundi, sabi nga po dyan, hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos o nangaudyukan ng Espiritu Santo. Galing sa Diyos ang kanila pong no? Hindi galing sa kanilang sarili. At sila po ay ginabayan ng banal na Espiritu. Okay. Next naman po, sa chapter number 21, oo, samantala ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una na pinalipad ng maiksi, hindi po ako sa pangalaay. Kaya, ito naman po yung panahon po na nagkaroon po ng pangitain si Daniel. Patungkol po sa, yun nga po, sa prophecy ng 2,300 days na siya ay nagsakit sapagkat hindi niya maunawaan. No? Kaya pinadala po ng anghel na si Gabriel para tulungan po si Daniel na maunawaan yung prophecy na ito tungkol sa 2,300 days. At sa Apocalypse chapter 1 verse 1 o Revelation chapter 1 verse 1, ang Apocalypse sa Kristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanya mga alipin sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin si Juan. No? Kaya dito po natin makikita yung parang structure, no? Paano dumadaloy ang salita ng Diyos mula sa Diyos papunta sa tao, no? So, diyan po nabasa natin nagmula sa Diyos patungo kay Kristo, no? Patungo sa mga anghel, patungo sa mga propeta at patungo sa mga tao, no? So, from God to Jesus Christ, no? To angels, to prophets, no? Kaya nga sabi nga diyan, at kanyang pinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kanyang anghel sa kanyang alipin na si Juan. Okay? So si Juan, no, siya po ang sumulat, no, sa aklat po ng Apokalipsis, no. Hindi po si Juan Bautista kundi yung isang Juan, no, si John the Beloved or John the Revelator. Siya po ang sumulat nitong aklat ng Apokalipsis, no. So yan po ang parang structure, paano nakakarating, no, ang salita ng Panginoon mula sa Diyos ang patungo sa tao. So from God to Jesus Christ, to angels, to prophets, and to the people. Okay? So ngayon po, nadako na po tayo. Next slide, ang tao ay dapat matuto sa ilalim ng banal na inspirasyon. Kaya ang sabi po sa ikalawang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 11, hanggang 14. Okay, ang sabi po, sapagkat sino sa mga taong nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang spirito ng tao na nasa kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban na ng spirito ng Diyos. Ngunit ating tinanggap hindi ang spirito ng sanlibutan, kundi ang spirito ng Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay binigay na walang bayad ng Diyos. Na mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang tinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa tinuturo ng Espiritu,
na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Kaya talagang kinakailangan po natin ang gabay ng Espiritu sa atin pong pag-aaral sa salita ng Panginoon. No? Kaya bago po natin pag-aaralan, no, bago po natin basahin ang Biblia, ay hilingin po natin sa ating panalangin. Manalangin po muna tayo at hilingin po natin sa ating panalangin. Hilingin natin sa Panginoon ng tulong ng Banal na Espiritu sapagkat siya ang tutulong sa ating pag-unawa sa banal na kasulatan. At sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 at 20, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin niyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. O kaya ito po yung iniutos ng Panginoon, no, sa mga apostol bago po siya umakyat ng langit, na ito po yung kanilang tungkulin, o ipalaganap ang Ebanghelyo. So ganun din po tayo na mga nakarinig ng salita ng Panginoon, no, ay tungkulin po natin na ibahagi din sa mga tao na hindi pa po nakakaalam po ng o hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo ng Panginoon. At sa mga gawa, Kapitulo 8, versikulo 30 at 31, at tumakbo si Pilipeng patungo sa kanya at napakinggan niyang binabasa si Isayas na propeta. At sinabi, naunawa mo baga ang binabasa mo? At sinabi niya, paano magagawa ko maliban ang may pumatnubay sa aking sinuman? At pinakaiusapan niya si Felipe na pumanhik at maupong kasama niya. Kaya ito po, sa talata na ito ay makita po natin ang halimbawa na ginawa ni Felipe. No? Merong isang Etiopiano na yun nga po ay binabasa niya yung mga sulat ni Propeta Isayas. At yun nga po ay tinanong ni Felipe kung naunawaan niya ang binabasa. At ang sagot ng Etiopiano ay paano magagawa ko maliban ng may pumatnubay sa aking sinuman. Kaya pinakausapan niya si Felipe na pumanhik at maupong kasama niya. So tayo po rin na mga nakakaunawa, no, ng salita ng Panginoon ay tungkulin din po natin na tulungan na maunawaan ng ating kapwa ang kung ano man po ang binabasa sa banal na kasulatan. No? Tungkulin din po natin na i-share, ibahagi ang salita ng Panginoon. Kaya ini-invite ko po ang mga manonood, no, at tagapakinig sa tanghali pong ito na i-share din po natin itong ating live para marami po pong makarinig ng salita po ng ating Panginoon. At sa Isaias Kapitulo 8, versikulo 20, ang sabi po, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Okay? So marami po kasing mga nangangaral, no? Nangangaral na nangangaral daw ng Ebanghelyo ng Panginoon. Pagbahagi ng salita ng Panginoon. May mga nakikita na mga bulaang Kristo, bulaang propeta, no, na nagbabahagi ng salita ng Panginoon. No, nagbabahagi ng mga doktrina, no? So paano po natin malalaman kung isang tao ay nagsasabi ng totoo or totoo yung kanyang daladalang balita o daladalang doktrina, no? Kaya ang sabi nga po dito sa talatang ito, yung magiging basehan po natin, no, ay sabi diyan sa kautusan at sa patotoo, no?
kung hindi daw sila magsalita sa ayon dito, ay wala daw pong umaga sa kanila. Walang katotohanan po sa kanila. So yan po, at dadako tayo sa unang Samuel, Kapitulo 15, versikulo 22 at 23. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap. Sapagkat dahil sa iyong tinakwil ang salita ng Panginoon, ay kanya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. So ito po ang sinabi, no, ni Samuel kay Haring Saul. No? Sabi doon na sapagkat dahil tinakwil niya ang salita ng Panginoon, ay itatakwil naman siya upang huwag nang maging hari. Kaya, paano po natin relate ito sa ating pong pang-araw-araw buhay, sa ating spiritual? So kapag meron po tayong binago o ang pagbabago ng salita ng Diyos ay malaking kasalanan. Napakalaking kasalanan. At katumbas daw po nito ay yung kasalanan ng pangkukulam. Kaya yan po, ang pagtakwil sa salita ng Panginoon. Sabi nga dyan, sapagkat ang panghimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula. Ayan. So, wag po nating babawasan, no, o baguhin ang salita ng ating Panginoon. At meron din pong sinasabi sa Apokalipsis, Kapitulo 22, versikulo 18 at 19. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Okay, so kaya iyan ay anong magiging o mangyayari sa atin pag binawasan, pag dinagdagan. So ang sabi nga po dyan, pag dinagdagan, ano daw po ang idadagdag sa atin? Ay salot, no? Salot ng Diyos. No? So, alam po natin yung 7 salot, mababasa po natin yung sa Apokalipsis Kapitulo 16. So, wag daw po natin dadagdagan. At kung babawasan naman, daw po ang sabi? Sabi po dyan ay aalisin ng Diyos ang ating bahagi sa punong kahoy ng buhay, tree of life, at sa bayang banal na kasulat sa aklat na ito. Maging sa book of life. No? Alisin po ang ating pangalan doon, mga kapatid, mga kaibigan, kapag ating binawasan ang salita ng Panginoon. No? So, yan po ay dadako naman po tayo. Next slide. Ang sabi po, paano pag-aralan ang banal na kasulatan? So, ang sinasabi po sa Juan Kapitulo 5, versikulo 39, ay inihimok tayo ng Diyos na saliksikin ang banal na kasulatan. Sabi nga po dyan, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kaya, ang banal na kasulatan po ay wala pong ibang tinutukoy, no? O pinapatutuhanan. Sabi nga dyan, ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Wala pong ibang nagtetestify kay Jesus kundi ang banal na kasulatan. No? Kaya sabi nga ni Jesus sa John chapter 14 verse 6 na I am the way, the truth, and the life.
No man cometh to the Father but by me. Kung nais nating magkaroon ng buhay na walang hanggan, ano pong dapat nating gawin, mga kapatid, mga kaibigan? No? So, unang-unang step talaga na dapat po nating gawin, no? Saliksikin, no? Ang banal na kasulatan. At tandaan po natin, bago po tayo magsaliksik, bago natin pag-aralan, bago natin basahin ang Biblia, ay hingin po natin ang ah, pag-unawa, no? Hingin po natin ang gabayan ng banal na Espiritu. So bakit nga ba kinakailangan natin ng pag-aralan ang banal na kasulatan? Bakit ito yung first step para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan? So sa atin pong pagbabasa kasi ng banal na kasulatan, no, ay tinuturo po tayo kay Kristo. No? At sabi nga po ni Kristo, I am the way. Siya po ang daan. No? So meron pa pong sinasabi dito sa mga Gawa, Kapitulo 17, versikulo 11. Ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga Tesalonika sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. No? So naway maging katulad po tayo ng mga taga-Berea. No? Kasi sila po ay ano daw po ang kanilang ginagawa? Araw-araw. No, nag-aaral po sila ng salita ng Panginoon. Binabasa po nila. Sabi nga po na sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulat. No? So, yan po ay maging leksyon din sa bawat isa sa atin na araw-araw dapat tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, pinag-aaralan ang salita ng Panginoon. Yan. Sa Daniel chapter 9 verse 21 and 22, nabasa na po natin yung 21 kanina, ulitin lang po natin. O samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin ng lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una na pinalipad ng maliksi, hindi po ako sa panahon ng pag-aalay sa hapon. At kanya akong tinuruan at nakipagsalitaan sa akin at nagsabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at kaunawan. So ano pong lesson makuha po natin dito, mga kapatid, mga kaibigan? So bago buksan ang Biblia, ay manalangin po, no, para sa pangunawa. Gaya ng ginawa ni Daniel, no, para maunawaan niya yung vision ng 2,300 days. Para maunawaan niya ito, no, ay siya po ay nanalangin. Kaya pinadala ang anghel na si Gabriel upang tulungan po si Daniel na maunawaan itong paksang ito. No? Uh, Nagkasakit pa nga po si Daniel nung time na yan, pero yun nga po ay siya po ay nanalangin. Pinadala si Angel Gabriel para po maunawaan. Okay, so sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13, ang sabi nga po na mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang tinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Kaya ang banal na Espiritu po ang magtuturo sa atin. Kaya sinabi na po natin kanina na sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan, kinakailangan po natin ang gabay ng banal na Espiritu. At sa John chapter 7 verse 17 or 1 kapitulo 7 versikulo 17, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Kung babasahin po natin yung buong chapter po ng John chapter 7, kikita po natin dito yung sinabi ni Jesus Christ. Nung siya po ay nandito sa lupa, hindi siya nagsasalita ng kanyang ganang sa kanyang sarili o mula sa kanyang sarili, kundi nagmula sa Diyos. Kaya sabi nga dito, kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. No? O pag sinunod natin
nag-iibig daw tayo gumawa ng kalooban ng Panginoon. So, ano bang kalooban po ng Panginoon? So, kalooban po ng Panginoon ay sundin po ang kanyang mga ah, kautusan. No? So, yan po ang kalooban ng ating pong Panginoon. Makikilala natin ang turo ng Panginoon. Ito pala, ang turo ng Panginoon, dahil alam naman po natin kung ah, alalahanin po natin yung kasaysayan nga ni Abraham. No? Siya po ay nanampalataya sa Panginoon at sumunod sa sinabi ng Panginoon na ikaw ay umayo. No? Siya po ay pinagpala. So from faith plus obedience equals blessing. Kaya uh, kinakailangan po natin, no, ng pananampalataya at pagsunod sa atin pong Panginoon. So siguro naman ay bawat isa sa atin naranasan na kapag sinunod talaga natin ang kalooban ng Panginoon ay naranasan po natin na may mga pagpapala, mga biyaya na dumarating sa ating buhay. Hindi man ito uh, material, no? Hindi sa ibang aspeto, meron po tayong natatanggap na pagpapala. O minsan tayo po ay nakakatanggap ng pagpapala, material. Pero ang pinaka-importante, no, na matanggap po natin yung sa ating pong spiritual na paglago. No? At sabi po sa Isaiah Kapitulo 28, versikulo 10, na sapagkat utos at utos, utos at utos, bilin at bilin, dito'y kaunti, do'y kaunti. Dapat natin talagang pag-aralan yung salita ng Panginoon. Kumari nga ay verse by verse. No? Hindi po talaga natin maunawaan yung sa isang basa lang, yung isang talata, at hindi rin natin maunawaan sa isang talata lang. Ang iba ay makikita po natin yung sabi na nating explanation sa ibang talata. Halimbawa na lang po yung sa Revelation chapter 12 verse 17. No? Or yun nga po sa Revelation chapter 12 verse 17, having the or which keep the commandments of God and have the faith or have the testimony of Jesus. No? Which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. So what is the testimony of Jesus? So ang sabi nga po sa Revelation chapter 19 verse 10 o ibang talata naman, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So kinakailangan talaga natin ng masikap na pag-aaral ng sa salita ng Panginoon. At sa ikalawang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16 at 17, ang lahat ng mga kasulatan na kinasaya ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti. So yan po ang layunin, yan po ang purpose. Bakit binigay ng Panginoon ang banal na kasulatan sa atin? Dahil ito po ay magiging gabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya nga sabi diyan, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. At sabi naman po sa Roma 15:4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. No? So yung mga sinulat ng una, no, lalo na po yung mga kasaysayan ng ating pong mga ninuno, kasaysayan po ng mga sinaunang Israelita, ay magiging lesson po o leksyon or aral sa ating pong pang-araw-araw na buhay. No? At sabi nga dyan na upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. So ang salita ng Panginoon, yan po ang nagbibigay pag-asa sa ating buhay. No? Kung tayo po ay nalulungkot, no? Kung tayo po ay nakakaranas ng pagsubok sa ating buhay,
alalahanin po natin ang mga pangako na nakasulat sa banal na kasulatan sapagkat itong bibigay aliw po sa atin, no? So, nabasa na rin po natin itong John 5 verse 39 kanina. Sabi nga na ito pong salita ng Panginoon, ang banal na kasulatan, ito po ang magpapatotoo kay Kristo. So kung gusto natin makilala si Kristo, ay saliksikin po natin ang banal na kasulatan. Yan. So sa unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 9 at 10, tatapat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila o nagsisiibig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay o ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Kaya inaanyayahan ng bawat isa sa atin araw-araw saliksikin ang salita ng Panginoon upang malaman po natin, no, ang mga, sabi nga diyan, kahit ang mga malalalim na bagay. So sa tulong po ng banal na Espiritu, no, maunawaan po natin, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya sabi nga sa Amos 3:7 na walang ibang gagawin ng Panginoon kundi ipahayag ang kanyang lihim sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Kaya sa last slide po natin, meron pong aklat sa The Great Controversy, page 599, ang sabi dito, ang pagkaunawa sa katotohanan ng Biblia ay hindi nakasalalay sa kapangyarihan ng talino na dinala sa pananaliksik, kundi sa kaisa-isang layunin, ang marubdob na pananabik sa katwiran. Kaya maging pagbulay-bulayan po natin itong sinabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya sa tanghali pong ito, sa hapon pong ito, ay ma-remind po ang bawat isa sa atin, no, na saliksikin lagi ang banal na kasulatan dahil ito pang gabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay at ito po yung magpapakilala sa atin kay Kristo upang mas makilala natin si Kristo, no? At ang layunin talaga nitong banal na kasulatan pag ating binasa ay para po sa ating ikatututo upang maging ating gabay. So hanggang dito na lang po ang ating pong pag-aaral sa hapong pong ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon at sa mga may mga katanungan po ay i-comment lang po dyan sa ating comment section. Pagpalain tayo ng Panginoon sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Brother Joe Mark, sa iyong mensahe na iyong dala sa hapong ito. Nagpapaalala sa atin na kung may nais tayong matutunan sa araw-araw ay pag-aralan natin ang banal na kasulatan sapagkat ito ay ang natatangi aklat na inspired by God, the Holy Spirit. At in this book, tayo ay aakayin tungo sa buhay na walang hanggan. So, once again, maraming salamat sa ating lahat na nakatune in sa ating live streaming. And so far, Brother Joe Mark, wala pa po tayong nakikitang prayer request dyan sa ating live streaming. Well, sa ating mga manonood, you can submit your prayer request if you have. At if you have any questions as well, just kindly put your message or write your message down in our comment section. And on our next program or on our next live streaming, pwede po nating i-accommodate yung inyong mga questions kung meron man po. So now, to close this program with a prayer, and this is supposed to be the prayer request section, may I request Brother Jess to have the prayer. Okay, tayo po ay manalangin at ating idulog sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Dakilang Diyos, sa tanghaling ito o hapong ito, kami patuloy na nagpapasalamat sa panahon na pinagkaloob mo sa amin, sa pangunguna o pangasiwa ni Brother Jomark upang mailahad ang pag-aaral sa Biblia patungkol sa banal na kasulatan. Tulungan po ang mga
na pag-aralan namin. Nawa ito ay maitanim sa aming puso at sa aming isip kung paano aming saliksikin ang banal na kasulatan sapagkat ito ang nagpapatotoo sa aming Panginoong Hesus. Dinudulog din namin sa inyo ang aming mga naka-tune in sa Facebook Live na maaaring sila rin ay may mga karamdaman pisikal at espiritual. Inilalapit namin sila sa iyo. Si Brother Dante Mangoba, Brother Gabriel, at ganoon din po si Sister Iluminada de Leon, ganoon din ang Sister Terry Escara, ang kanyang apo, tulungan din po at kayo po Diyos na nakakaalam sa kanilang kondisyon, ganoon din si Brother Michael. Sa inyo pong mga kamay, aming pinagtatagubilin sila, mangyari po ang naayon sa iyong kalooban. Tulungan niyo rin po ang aming mga viewers na maaaring sila rin ay may mga suliranin maging sa kanilang pamilya. Kayo po, Diyos, ang nakakaalam sa kanilang situation. Sa inyo pong mga kamay, aming pinagtatagubilin sila. Bigyan sila ng way o kaparaanan upang matagpuan nila ang kasagutan o solusyon sa kanilang mga problema sa pamamagitan mo. Nawa o Diyos ay pagpalain din ang programang ito. Nawa ito ay lumawig at marami pang mga taga-subaybay o mga taong mapaabutan ng iyong katotohanan. Nawa ay matanggap mo po ang aming dalangin at mapatawad kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Brother Jess, sa panguna po ng ating panalangin. And I would like also to remind everyone that those prayer requests, yung mga ipinanalangin ni Brother Jess, ay pwede rin po natin include sa ating mga personal prayers. Well, to move on with this program, let us hear once again another message from a song. And please, pakinggan niyo po ang mensahe ng awit mula po kay Brother Damien. King of life, I crown thee now. Thine shall thy glory be. Lest I forget thy
Amen. Let us praise the Lord from the message of that song. Lead me to Calvary. Alalahanin natin yung huling yugto ng buhay natin. Panginoon, sa kanyang binata doon sa Calvary, and that is because He loves us so much. And now, before we will finally close our program, once again, I would like to thank everyone who is there with us, who help us as well share this program. May nakikita po ako mga nag-share ng ating program today. At maraming salamat sa iyong presensya. Thank you for supporting our program. And some of you na nandito ay hindi ko po nakikita inyong mga pangalan watching our program, but I know that you are there watching with us. Ang nakita ko lamang po ay si Brother Christian Obliopas, watching from Bicol region. Thank you for watching, Brother Christian. And as well, I would like to request na i-share din po natin. Ayan. Sister Lynn Magdaong ng Bicol region din po. Thank you for watching, Ma'am Lynn. And Sister Terry Escara, maraming salamat din. Salamat sa panonood, Sister Terry. And Sister Annie Gonzalez, the mother of Brother Jomark, is also tuning with this program. Maraming salamat. And still, we have 8 more viewers at hindi ko po nakikita ang kanilang mga pangalan sa ating live streaming. And if you want to be mentioned here in the program, mag-type lang po kayo ng inyong mga greetings or mga messages dyan sa ating mga comment section. Sa lahat po nanood sa ating programa, watching in Messengers of the North, The Path of Righteousness, and The Servant of God, I cross-posted this program to 3 pages para po mas maraming makabot. Well, I would like to also to announce that this program will be airing every week, every Tuesday and Thursday at 12 noon time. Ayan, kasabay po ng ating panananghalian ay panoorin din po natin ang programa at ibahagi na rin po natin para sa ating spiritual na pagkain. At hanggang sa susunod, hanggang sa muli, makikita-kita po muli tayo at 12 PM po ng ating mga orasan ay ihanda na po natin ating pakinig every Tuesday and Thursday. Maraming salamat din sa ating kapatid na nagbagi sa atin ng mensahe, Brother Joel Franz Mark. That ends our program. May God bless us all. Bye-bye, everyone.